Ito ay isang eksenang halos hindi ka panipaniwala. Ililipat na natin ngayon ang ating live broadcast sa Pilipinas. Bilis! Mga minamahal na manonood, natatandaan niyo pa ba? Noong nakaraang linggo lamang, nagplano ang BBC News na mag-ere ng isang special report tungkol sa krisis sa West Philippine Sea. Sa simula, isa lamang itong karaniwang assignment na puno ng geopolitical tension, isang paggalugad sa isa sa mga pinakadelikadong sulok ng mundo. Ngunit, nang ang aming veteranong reporter na si Brian ay tumapak sa lupaing ito at personal na nasaksihan ang isang eksenang nakapanganga, gumawa siya ng isang radikal na desisyon. Itapon ang lahat ng nakahandang script. Napilitan pa ang BBC na putulin ang isang breaking news mula sa Europa para bigyang daan ang live feed mula sa Pilipinas. Ano ba ang eksenang iyon na labis na gumulat sa sanay at medyo mayabang na Western media na ipinalimot sa kanila ang anino ng digmaan at sa halip ay nag-iwan ng isang taos-pusong, halos banal na paghanga sa islang ito? Bago natin tuklasin ang katotohanan ito, mangyaring i-comment sa ibaba kung saang panig ng mundo ninyo kami pinapanood at siguraduhing mag-subscribe sa aming channel dahil ang mga susunod na balita tungkol sa Pilipinas ay tiyak na babago sa inyong pananaw sa mundo. Ayaw ninyong makaligtaan ito. Ako si Brian, isang mamamahayag na may 20 taong karanasan sa pag-uulat mula sa mga digmaan at sentro ng politika. Sa totoo lang, nang matanggap ko ang assignment sa Pilipinas, mabigat ang aking kalooban. Bago ako umalis, ang mga headline ng Western media ay puno ng mga nakakasakal na pamagat. Tinawag ito ng The Economist na ang pinakadelikadong lugar sa mundo. Walang tigil ang CNN sa pagpapakita ng mga simulasyon ng posibleng blockade at madugong sagupaan. Habang nagche-check-in ako sa Heathrow Airport sa London, isiniksik ko pa sa aking maleta ang isang 5 kilong Kevlar bulletproof vest. Sa isip ko, naglalaro ang iba't ibang senaryo. Mga kalsadang puno ng sandbags at barbed wire, mga truck ng militar na humaharurot sa EDSA, at mga mukha ng taong puno ng takot at pangamba para sa hinaharap tulad ng mga nakita ko sa Kiev o sa Gaza. Inakala kong lilipad ako patungo sa isang pulbura na anumang oras ay maaaring sumabog. Ngunit, nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, sa sandaling paghakbang ko palabas ng eroplano, sinampal ako ng katotohanan. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa isang halos nakakatakot na perpektong kaayusan. Walang mga sundalong may armas, walang nakabibinging air raid siren. Ang sumalubong sa akin ay isang maliwanag, episyente, at napakalinis na modernong bansa. Ang sahig ng airport ay sobrang kintab na parang salamin. Libu-libong pasahero ang maayos na pumipila sa immigration. Ang katahimikan at kahusayang iyon para sa isang taong sanay sa dumi at sigawan sa JFK Airport ng New York ay isang malaking cultural shock. Paano ito naging pinakadelikadong lugar sa mundo? Bulong ko sa sarili. Mas mukha itong isang utopia mula sa hinaharap. Ngunit hindi ko pa alam noon na simula pa lamang iyon ng aking pagkamangha. Ang pinakamalakas na sandata ng islang ito ay hindi ang mga missile o fighter jet na pinag-uusapan namin sa kanluran, kundi isang malalim na puwersa ng sibilisasyon na dumadaloy sa bawat mamamayan nito. Nang sumakay ako ng MRT papuntang Makati, doon ko lubusang naintindihan kung gaano katawa-tawa ang aking kamangmangan tungkol sa Pilipinas. Ang sumunod na eksena sa loob ng bagon ng tren ay tuluyang dumurog sa aking Western Superiority Complex. Para sa isang tulad ko na sanay sa mga sira-sirang tren sa London Underground o sa hindi maalis na amoy ng ihi at graffiti sa subway ng New York, ang MRT ng Maynila ay hindi lang isang uri ng transportasyon. Ito ay isang templo ng modernong sibilisasyon. Pagpasok ko sa istasyon, ang una kong reaksyon ay ang nerbiyosong pagsuri sa ilalim ng aking sapatos dahil ang sahig ay nakakagulat sa sobrang linis. Ang makintab na sahig ay sumasalamin sa mga ilaw, mas malinis pa kaysa sa aming hapagkainan sa bahay. Walang anumang masamang amoy, sa halip ay ang malinis na hangin mula sa air conditioning. Sa escalator, nasaksihan ko ang unang tahimik na pagkabigla. Daan-daang commuter, walang pulis na nagdidirekta, walang malakas na anunsyo, ngunit tila dumaan sa isang mahigpit na pagsasanay militar. Kusang loob silang tumatayo sa kanang bahagi, iniiwang maluwag ang kaliwang linya para sa mga nagmamadali. Ang ganitong uri ng disiplinang nakatanim sa kanilang kultura ay nagpaalala sa akin ng mga magugulong turista mula sa kanluran na nakita ko sa airport kanina at hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya.
Hindi pa ako nakakabawi sa pagkamangha sa kaayusan nang halos mapasinghap ako sa data na ipinakita sa akin ng aking tour guide. Ayon sa pinakabagong istatistika, ang on-time reliability ng isang linya ng tren dito ay umabot sa isang nakakamanghang antas na maihahambing sa mga pinakamahuhusay sa mundo. Hindi lang ito world class, ito ay isang himala sa engineering. Kung ikukumpara, ang ipinagmamalaki naming London Underground at New York Subway ay parang mga kinakalawang na basura sa harap ng numerong ito. Habang nakatulala ako sa data, isang eksena ang lalong yumanig sa aking kaluluwa. Bumukas ang pinto ng tren at pumasok ang isang grupo ng mga batang elementarya na kalalabas lang mula sa paaralan. Sa aking bansa, iligal at napakadelikado para sa mga batang ganito kaedad na mag-isang gumamit ng pampublikong transportasyon. Ngunit dito, dala-dala nila ang kanilang malalaking bag. May mga ngiti sa kanilang mga mukha. Napako ang tingin ko sa isang batang babae, mga 7 taong gulang. Hawak niya ang isang baso ng pearl milk tea na may namumuong hamog sa gilid. Para sa isang bata, sa isang mainit na hapon, gaano kahirap pigilang uminom. Pinanood ko siya, iniisip na tiyak na sisip-sip siya ng palihim. Ngunit sa loob ng buong 20 minutong biyahe, hindi niya man lang inilapit ang straw sa kanyang bibig. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng dilaw na linyang iyon sa sahig bawal kumain at uminom sa loob ng istasyon. Hindi ito dahil sa takot sa multa. Ito ay isang uri ng sagradong paggalang sa pampublikong espasyo. Lumingon ako sa aking cameraman at sinabing, "Can you believe this?" Ang self-control ng isang 7 taong gulang ay mas mataas pa kaysa sa karamihan ng mga adultong taga-kanluran. Doon ko naintindihan kung bakit mali ang sinasabi ng media na mapanganib dito. Ang isang lipunan kung saan ang mga bata sa elementarya ay may ganitong disiplina at ligtas na nakakauwi ng mag-isa, paano ito magiging mapanganib? Ngunit hindi ko pa alam noon na ang pagkamanghang ito sa kaligtasan at tiwala ay simula pa lamang. Ang mga susunod na mangyayari ay tuluyang babago sa aking pananaw tungkol sa hangganan ng katapatan ng tao at ipapaisip sa akin kung nananaginip lang ba ako. Paglabas sa istasyon, maliwanag ang gabi sa Makati. Sa London, ang paglalakad ng mag-isa sa gabi ay nangangailangan ng matinding pag-iingat. Ngunit dito, nakakita ako ng mga kabataang babae na naglalakad habang naka-headphone, mga batang galing sa tutorial center na nagtatawanan sa harap ng convenience store. Ito ay isang karapatang naging luho na sa kanluran, ang kalayaan mula sa takot. Para kumpirmahin ang pakiramdam na ito, tiningnan ko ang pinakabagong datos. Ayon sa Global Safety Index, ang Pilipinas ay kabilang sa mga mas ligtas na bansa sa Asia at ang mga lungsod tulad ng Makati at BGC ay kabilang sa mga pinakaligtas sa rehiyon. Hindi ito isang malamig na numero, ito ang mainit na yakap ng islang ito sa bawat residente. Ngunit ang tunay na nagpatulala sa akin ay ang mga eksena sa tabi ng daan. Ang Pilipinas ay tinaguriang motorcycle capital of Asia. Puno ang mga kalsada ng libu-libong motorsiklo. Ang kakaiba ay ang kanilang kalagayan. Nakakita ako ng isang motorsiklong nakaparada sa gilid ng daan. Nakasabit sa side mirror nito ang isang mamahaling full-face helmet. Sa footboard, may isang supot ng bagong lutong lechon manok at isang inumin. Ang may-ari? Wala. Malamang ay pumasok sa isang kalapit na tindahan. Walang kandado, walang bantay, ganoon na lang, nakalantad sa mataong kalsada. Nagbibiro ba sila? Huminto ako at tinitigan ang supot ng lechon manok. Sa aking bansa, o sa anumang malaking lungsod sa Europa, ang helmet na iyon ay mawawala sa loob ng 5 minuto. Ang pagkain ay marahil wala pang 1 minuto. Sa amin, ang pag-iingat sa kapwa ay isang survival instinct. Ngunit dito, tila nabubuhay ang mga tao sa isang parallel universe ng kabutihan. Hindi ko napigilang tanungin ang tour guide, hindi ba siya natatakot na manakaw? Ang helmet na iyon ay nagkakahalaga ng ilang libong piso. Ngumiti ang guide, isang ngiti na nagsisimula ng maging pamilyar sa akin na may bahid ng pagtataka na parabang ako ang walang alam. Sino naman po ang magnanakaw ng pananghalian at helmet ng iba? Pag-aari po iyan ng iba eh. Pag-aari po iyan ng iba eh. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang martilyo. Isang napakasimple ngunit napakabigat na pundasyong moral. Sa islang ito, ang katapatan ay hindi isang bagay na kailangang bantayan o ipilit. Ito ay kasing natural ng paghinga. Tinitigan ko ang lechon manok na nakasabit sa motor at bigla kong naramdaman na mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang Michelin star meal na natikman ko. Dahil kinakatawan nito ang isang napakahalagang yaman ng lipunan, ang tiwala.
Akala ko iyon na ang sukdulan ng tiwala, ngunit nagkamali ako. Tila para tuluyang sirain ang aking kayabangan, inihanda ng tadhana para sa akin ang isang aksidenteng habambuhay kong maaalala, isang himala ng pagkawala at muling pagkakatagpo na magaganap sa aking biyahe kinabukasan. Ito ay tuluyang babago sa aking pag-unawa sa salitang sangkatauhan. Kung ang mga naunang karanasan ay nagpamangha lamang sa akin, ang sumunod na pangyayari ay tuluyang sumira sa aking depensa bilang isang taga-kanluran. Kinabukasan, sumakay kami ng isang premium P2P bus papuntang Clark, Pampanga. Sa loob ng bus, abala ako sa pag-aayos ng aking mga tala para sa panayam sa isang malaking BPO company, ang itinuturing na sandalan ng bayan. Ang isip ko ay puno ng komplikadong datos tungkol sa global services at geopolitics. Pagdating ng bus sa Clark, nagmamadali akong bumaba. Nang magsara ang pinto at muling umandar ang bus, biglang nanlamig ang aking dugo. Ang aking camera bag. Nasa loob nito ang 2 kamera na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, lahat ng lente, at ang pinakamahalaga ang hard drive na naglalaman ng lahat ng aming kuha sa mga nagdaang araw. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ang aking propesyon. Tapos na ako, naramdaman kong nahihilo at nanghina ang aking mga tuhod. Sa London, kung maiwan mo ang ganitong bag sa tren, ang tanging magagawa mo ay pumunta sa istasyon ng pulis, magsulat sa isang form na walang sinumang babasa at maglasing sa isang bar para malimutan ang iyong pagkawala. Sa Paris o Roma, ang bag na iyon ay malamang na naibenta na sa black market. Patakbo akong pumunta sa service desk ng terminal, nauutal, habang ipinapaliwanag ang nangyari sa isang batang babae sa counter. Pinagpapawisan ako at inaasahan kong magkikibit balikat lang siya o bibigyan ako ng isang form. Ngunit hindi. Tiningnan niya ako ng may kakaibang kalmadong tingin. "Sir, kalma lang po. Sabihin niyo po ang bus number at upuan ninyo." Kinuha niya ang kanyang radyo at mabilis na nagsalita sa wikang hindi ko maintindihan. Pagkatapos, ibinaba niya ito at ngumiti sa akin. "Nahanap na po, kinuha na ng konduktor. Ang susunod na bus pabalik ay dadalhin dito ang bag ninyo sa loob ng 30 minuto." 30 minuto? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Iyon ang pinakamahabang 30 minuto ng aking buhay. Nang dumating ang sumunod na bus at isang staff ang nag-abot sa akin ng pamilyar na itim na bag, halos lumuhod ako at halikan ang lupa. Nanginginig kong binuksan ang bag wallet, pasaporte, mga lente, hard drive, kahit ang mga barya na basta ko lang isinuksok sa gilid ay naroon pa rin. Sa sobrang tuwa, kinuha ko ang lahat ng pera sa aking wallet at sinubukang iabot sa staff bilang pasasalamat. Sa kanluran, ito ay normal. Ngunit umatras siya, marahang umiling, at sinabi sa isang mahinahon, ngunit matatag na Ingles, "Sir, it's my job. Welcome to the Philippines." Pinanood ko siyang umalis, at naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ng gamit. Ito ay isang malakas na kontratang panlipunan, isang sibilisasyon na nakatayo sa pundasyon ng mataas na dignidad at tiwala. Dito, ang pagkuha ng gamit ng iba ay kahiya-hiya, habang ang pagtulong na maibalik ang nawawala ay isang tungkulin. Sa sandaling iyon, tuluyan kong naunawaan kung bakit ang may-ari ng motorsiklong may nakasabit na helmet ay mahimbing na nakakatulog. Dahil sa islang ito, ang tiwala ay hindi isang bagay na mahirap hanapin. Ito ay nasa lahat ng dako, tulad ng hangin. Dala ang damdaming ito, nagtungo kami sa susunod na destinasyon. Kung ang aking mga karanasan ay nagpakita ng soft power ng mga Pilipino, ang lugar na aming pupuntahan ay kumakatawan sa hard power ng islang ito na kayang yumanigin ang buong mundo. Papasok kami sa puso ng pandaigdigang industriya ng serbisyo, ang Clark Freeport Zone. Dala ang pasasalamat, naglakbay kami. Ang tanawin ay unti-unting nagbago mula sa isang maunlad na lungsod patungo sa luntiang kalikasan. Tahimik ang lugar, walang ingay ng mga pabrika. Kung hindi sinabi ng guide, aakalain kong napadpad ako sa isang malaking parke o isang elite na universidad, ngunit huwag magpalinlang sa katahimikan nito. Sa lugar na ito na tinatawag na Clark Freeport Zone, bawat pagtibok ng pulso ay nakakaapekto sa stock market ng Wall Street, sa mga estratehiya ng Pentagon, at sa kapalaran ng teleponong nasa iyong bulsa. Huminto kami sa harap ng isang malaking gusali. Ito ang isa sa mga higanteng kumpanya ng BPO, na buong pagmamalaking tinatawag ng mga Pilipino na sandalan ng bayan. Sa mga ulat ng Western media, ang lugar na ito ay madalas na inilalarawan bilang isang geopolitical prize, isang bagay na pinag-aagawan ng mga makapangyarihang bansa. Ngunit nang tumayo ako roon,
Ang naramdaman ko ay isang halos relihiyosong solemnidad. Sa likod ng mga salamin ng viewing deck, pinigil ko ang aking hininga habang sinisilip ang mundong babago sa hinaharap ng sangkatauhan. Sa isang malawak at high-tech na operations floor, nakakita ako ng daan-daang profesional, lahat ay nakatuon sa kanilang mga screen. Ang kanilang mga galaw ay tiyak at tumpak, na parang nagsasagawa ng isang tahimik na sayaw. Sinabi sa akin ng guide na ang seguridad at teknolohiya dito ay mas mahigpit pa kaysa sa maraming pasilidad ng gobyerno. Habang pinagmamasdan ko ang mga dedikadong empleyado, bigla kong napagtanto, ang batang may disiplina sa MRT, ang tapat na staff ng bus, at ang mga profesional na ito na nagpapatakbo sa mga kritikal na operasyon ng mundo, sila ay iisang uri ng tao. Ang kanilang halos obsesibong atensyon sa detalye, ang kanilang ganap na paggalang sa mga patakaran, at ang kanilang kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure, ito ang lihim na sangkap kung bakit ang Pilipinas ay naging isang global powerhouse. Sa ibang bansa, ang trabaho ay isang industriya lamang. Dito, ito ay itinaas sa antas ng sining, isang dedikasyon. Itinuro ng guide ang isang graph. Mr. Brian sa larangan ng BPO, hawak ng Pilipinas ang malaking bahagi ng pandaigdigang merkado. Para sa voice services, kami ang numero 1. Ibig sabihin, ang customer service ng Apple, ang technical support ng iyong internet provider, ang back office ng malalaking bangko ang kanilang boses, at utak ay nagmumula sa lupang kinatatayuan natin. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Ibig sabihin, ang kaluluwa ng pandaigdigang serbisyo ay isinilang dito. Akala ko ang Pilipinas ay isang maliit na islang naghahanap ng proteksyon, ngunit nagkamali ako. Ito ay hindi isang bansang nangangailangan ng proteksyon. Ito ay isang tagapangalaga na may hawak sa ugat ng pandaigdigang ekonomiya. Ito ang sundang ni Achilles ng modernong mundo, ang pinakamalakas na kalasag ng malayang daigdig. Subalit, habang ako'y namamangha sa lahat ng ito, hindi ko alam na ang tunay na pagsubok sa islang ito ay paparating na. Tila ang kalikasan mismo ang susubok kung ang kalasag na ito ay tunay ngang matibay. Sa loob ng ilang oras, haharapin ng lupaing ito ang pinakamalakas na unos sa loob ng 25 taon at ako, sa kasamaang palad at sa kabutihang palad, ay masasaksihan ang sakunang magpapahinto sa hininga ng mundo at makikita ang isang tunay na himala. Ang mga numerong ipinakita sa akin ay nakapagpabigla. Mr. Brian, alam mo ba, sa larangan ng BPO, ang Pilipinas ang may hawak ng pinakamalaking market share sa voice services sa buong mundo. Sa mga high-value services tulad ng healthcare information management at financial services, ang aming market share ay umaabot na sa isang nakakagulat na porsyento. Hindi ito monopolyo, ito ay ganap na pangingibabaw. Naalala ko ang aking bansang Britanya, ang makapangyarihang Amerika, at maging ang higanting kapitbahay sa kabilang dagat na nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar para subukang kopyahin ang tagumpay dito. Nabigo sila. Bakit? Tumingin ako sa mga nakatutok na mata sa operations floor at bigla kong nahanap ang sagot dahil maaari nilang bilhin ang teknolohiya pero hindi nila mabibili ang mga Pilipino. Hindi nila mabibili ang disiplina ng batang nagpipigil uminom ng milk tea sa tren. Hindi nila mabibili ang tiwalang nagiiwan ng helmet sa motorsiklo. At lalong hindi nila mabibili ang malasakit ang diwa ng pagtatrabaho ng may dedikasyon na handang mag-overtime para lang masiguro ang kalidad ng serbisyo. Ang katangiang ito na nakaukit sa kanilang DNA ang lumikha ng hindi magigibang kalasag na ito. Kung hihinto ang mga operasyong ito, sabi ng guide, ang pandaigdigang ekonomiya ay babagsak sa loob ng 48 oras. Magkakagulo ang Wall Street, mawawalan ng serbisyo ang Silicon Valley, at maging ang mga sistema ng komunikasyon ng maraming bansa ay magiging paralisado. Ito ay isang nakakagulat, ngunit malamig na katotohanan. Ginamit ng islang ito ang talento ng kanilang mga mamamayan para lumikha ng isang yaman na mas mahalaga kaysa ginto at nagtayo ng isang depensa na mas malakas kaysa sa sandatang nuklear. Ang mundo ay kailangang protektahan ang Pilipinas dahil ang pagprotekta sa Pilipinas ay pagprotekta sa kinabukasan ng sibilisasyon. Dala ang halos pagsambang ito, tinapos namin ang aming pagbisita. Bumalik kami sa Maynila at nag-check-in sa isang high-rise hotel. Mula sa bintana, pinanood ko ang skyline ng lungsod na kumikinang sa gabi. Ang tanawin ay payapa. Akala ko, iyon na ang kasukdulan ng aking paglalakbay. Akala ko, naintindihan ko na ang Pilipinas, ngunit nagkamali ako. Ang nasaksihan ko ay ang gilas ng Pilipinas sa magandang panahon.
Ang tunay na kaluluwa ng islang ito, ang sikretong nagpanatili sa kanya sa daan-daang taon ng bagyo, ay sa pinakamatinding pagsubok lamang lumalabas. Unti-unting gumalaw ang mga oras. Sa kalaliman ng karagatan, isang napakalaking enerhiya na naipon sa loob ng maraming taon ang nagising. Tila nagpasya ang Diyos na personal na subukin kung ang kalasag na ito ay tunay ngang matibay. Ito ay isang petsang hinding-hindi ko malilimutan. 7:58 ng umaga. Nakaupo ako sa aking hotel room, hawak ang isang tasa ng kape. Ang Maynila sa labas ay naliligo sa ginintuang sikat ng araw. Bigla, ang aking telepono ay nag-ingay ng isang nakakakilabot na alarma, ang pambansang alerto sa paparating na sakuna. Hindi ko pa nababasa ang mensahe nang gumuho ang mundo. Isang napakalakas na bagyo, ang pinakamalakas sa loob ng 25 taon, ay direktang tumama sa lupa. Nagsimula ito sa isang mababang ugong na sinundan ng marahas na hangin na yumugyog sa buong gusali. Lumipad ang tasa ng kape mula sa aking kamay. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang sahig ay parang likod ng isang galit na hayop. Ito ay isang super typhoon na may signal number 5. Sa loob ng isang minutong parang walang katapusan, narinig ko ang pag-ungol ng gusali. Ang bakal ay parang nababaluktot. Ang mga salamin ay nanginginig. Nakaranas na ako ng mga putukan sa gitna ng digmaan, ngunit sa harap ng galit ng kalikasan, wala kang mapagtataguan. Napahiga ako sa sahig, tinatakpan ang aking ulo, at isang desperadong isip ang pumasok sa akin. Diyos ko, nakaligtas ako sa mga bala sa gitnang silangan. Mamamatay ba ako sa isang hotel sa Maynila? Ngunit, nang akala ko ay katapusan na, unti-unting humina ang hangin at ulan. Nanginginig akong tumayo at sumilip sa bintana, handa nang makita ang impyerno. Ngunit ang nakita ko ay muling nagpatulala sa akin, mas nakakagulat pa kaysa sa bagyo mismo. Inasahan kong makakita ng isang wasak na lungsod, ngunit ang nakita ko ay isang himalang magpapahiya sa buong mundo. Sa harap ng bintanang iyon, sa halip na pagkawasak, ang nakita ko ay isang lungsod na nananatiling nakatayo. Ang skyline ng Makati at BGC, parang mga matatag na higante, ay buong pagmamalaking nakatayo sa ilalim ng kalangitan. Sa mga kalsada, bagamat may mga nagkalat na sanga at basura, nagsisimula ng gumalaw ang mga sasakyan. Ang mga tao, kahit may bakas ng takot, ay walang sigawan, walang tulakan. Nagkumustahan sila, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad papunta sa trabaho. Ang ganitong kalmadong pagtugon ay halos nakakatakot. Sa aking bansa, ang ganitong sakuna ay magdudulot ng malawakang panik at pagkaparalisa. Dito, tila isa lamang itong pagsusulit na ibinigay ng buhay, at muli, nakakuha ng perpektong marka ang mga Pilipino. Ang tunay na himala ay nangyari sa mga lugar na hindi ko nakikita sa mga BPO hub na nagpapatakbo sa ekonomiya ng mundo. Ilang oras pagkatapos ng bagyo, nang makontak ko ang aking source sa Clark, narinig ko ang isang datos na magpapaluhod sa mga analyst ng Wall Street. Brian, hindi ka maniniwala. Wala pang 10 oras pagkatapos tumama ang super typhoon, ang recovery rate ng aming mga operasyon ay umabot na sa 70%. Ang mga mas bagong site, nasa 80% na. Paano ang mga equipment? Tanong ko. Ligtas lahat. Sagot niya, puno ng pagmamalaki. Ang aming mga pasilidad ay typhoon-proof. Nagsisimula na muli ang aming mga operasyon. Ito ay isang signal number 5 super typhoon, sapat na lakas para wasakin ang isang lungsod. Ngunit ang mga inhinyero at profesional na Pilipino, sa pamamagitan ng kanilang world-class na mga gusali, maingat na paghahanda at sanay na pagtugon, ay ginawang isang kahanga-hangang stress test ang isang sakunang maaaring magpabagsak sa pandaigdigang teknolohiya. Habang nag-aalala pa ang mundo sa posibleng paghinto ng mga serbisyo, ang mga empleyadong Pilipino ay bumalik na sa kanilang mga pwesto, handa nang sagutin ang iyong susunod na tawag. Sa sandaling iyon, lubos kong naunawaan, ang Pilipinas ay malakas, hindi dahil wala itong kahinaan, kundi dahil mayroon itong katangiang anti-fragile. Maging ito man ay geopolitical pressure o ang bagsik ng kalikasan, hindi ito kayang magpatumba. Sa halip, lalo pa itong tumitibay. Mabilis na kumalat ang balita sa mundo. Ngayon, ang tingin ng mundo sa Pilipinas ay hindi nahabag, kundi isang bagong paghanga. Nang humupa na ang bagyo, binuksan ko ang aking laptop. Ang mga headline ay hindi tungkol sa trahedya, kundi sa katatagan. Isinulat ng CNN, ang mabilis na pagbangon ng Pilipinas matapos ang super typhoon ay nagbigay ng aral sa mundo. Sinabi ng Bloomberg,
Ang katatagan ng industriya ng Pilipinas ay nagpapatunay kung bakit ito hindi mapapalitan. Sa social media, bumuhos ang mga komento. Isang netizen mula sa Florida ang nagsabi, "Dumaan na kami sa mas mahinang hurricane, pero ilang linggo kaming paralisado. Tingnan niyo ang Pilipinas, balik trabaho agad sila." Gawa ba sa bakal ang mga taong ito? Isang Hapon ang nag-comment, "Bilang Hapon, akala ko kami na ang pinakamahusay sa disaster preparedness. Pero sa nakita kong bilis ng pagbangon ng Pilipinas, saludo ako sa kanila." Ngunit isang komento mula sa Europa ang nag-viral, "Dati, alam kong kailangan nating protektahan ang Pilipinas dahil sa geopolitics. Ngayon, naintindihan ko na. Kailangan nating protektahan ang Pilipinas dahil ang ganitong uri ng may dignidad, matatag, at sibilisadong mga mamamayan ang natitirang pag-asa sa magulong mundong ito." Binasa ko ang mga komento at naramdaman ko ang isang kolektibong paggising. Nakita ng mundo ang tunay na kaluluwa ng Pilipinas. Ito ay isang kaluluwang nananatiling maginoo sa gitna ng pressure at nagpapakita ng diwa ng bayanihan sa harap ng sakuna. Ang lahat ng aking nakita, mula sa batang may disiplina, sa tapat na staff, hanggang sa mga profesional na mabilis na bumalik sa trabaho, ay hindi nagkataon lamang. Ipinakita ng Pilipinas sa mundo na ang isang tunay na malakas na bansa ay hindi kailangang magpalawak ng teritoryo. Ang tunay na lakas ay kung gaano kakabilis babangon pagkatapos ng pagsubok at ngingiti, habang sinasabi sa mundo, "Okay lang kami, tuloy ang buhay." Ang pinakanagpayanig sa aking kaluluwa ay ang tawag mula sa London. Sumisigaw ang aking producer Brian, "Hindi mo alam kung anong nangyari." Sumabog ang aming mga telepono. Nang i-broadcast namin ng live ang eksena ng motorsiklong may nakasabit na helmet at lechon manok, nag-crash ang comment section ng BBC. Isang manonood mula sa Paris ang sumulat, "Habang pinapanood ko ang eksenang iyan, tiningnan ko ang bintana ko at nakita ang mga sasakyang basag ang salamin. Naiyak ako. Akala ko ang Europa ang tuktok ng sibilisasyon." Ngayong gabi, tinuruan tayo ng Pilipinas kung ano ang tunay na sibilisasyon. Isang Amerikanong turista na nagkansela ng kanyang biyahe ay nag-post, "Diyos ko, gaano katagal akong nalinlang ng mga balita tungkol sa digmaan. Nang makita ko ang mga taong maayos na pumipila kahit pagkatapos ng bagyo, nahiya ako. Irerebook ko ang flight ko ngayon din. Gusto kong makita ang himalang ito." Ngunit ang tuluyang nagpadurog sa aking puso ay isang email mula sa isang Pilipinang lola na 40 taon nang naninirahan sa Amerika. "Mr. Brian, salamat po. Sa loob ng 40 taon, palagi kong ipinapaliwanag sa mga kapitbahay ko na ang Pilipinas ay hindi isang mapanganib na lugar. Ngayong gabi, habang pinapanood namin ng apo kong Amerikano ang live broadcast, nakita niya ang batang hindi uminom sa tren. Lumingon siya sa akin at sinabi, 'Lola, your home country is cooler than America.' Sa sandaling iyon, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Hindi ito isang tagumpay lamang sa pagbabalita. Ito ay isang pagbibigay hustisya. Sa pamamagitan ng kamera, nasaksihan ng milyon-milyong tao ang isang pagbabago mula sa pagdududa, tungo sa paghanga, at sa huli, ay isang malalim na koneksyon sa islang ito. Ipinakita lang namin ang totoong araw-araw na buhay sa Pilipinas, at ang karaniwang ito ay naging isang pambihirang luho sa magulong mundong ito. Pauwi na ako. Sa aking pag-alis, tinitigan ko ang mabigat na bulletproof vest sa sulok ng aking maleta. Bigla kong naramdaman na ito ay katawa-tawa. Iniwan ko ito sa hotel, hindi lang para gumaan ang aking bagahe, kundi para gumaan ang aking kaluluwa. Sa isang bansang, kahit maiwan mo ang iyong wallet, ay may hahabol sa iyo para isauli ito. Sa isang islang, kahit ang pinakamalakas na bagyo ay hindi kayang sirain ng diwa, ang isang bulletproof vest ay ang pinakamalaking insulto. Ano ang Pilipinas? Nahanap ko na ang sagot. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar. Ito ang mga taong may disiplina, ang mga empleyadong tapat, ang mga profesional na may malasakit. Ito ang diwa ng bayanihan. Ang islang ito ay parang isang parola sa gitna ng isang maalong karagatan. Maaring takpan ng bagyo ang kalangitan, ngunit hindi nito kailanman mapapatay ang liwanag na nagmumula sa parola. Ipinapaalala ng liwanag na ito sa mundo na ang demokrasya ay hindi marupok, ang kalayaan ay hindi mahina, at ang kabutihan ay hindi kahangalan. Kailangan nating ipagtanggol ang Pilipinas, hindi lang dahil kailangan natin ang kanilang serbisyo, kundi dahil kailangan nating panatilihin ang ehemplong ito ng potensyal ng sangkatauhan. Kung mabibigo ang Pilipinas, hindi lang ito trahedya ng isang bansa.
kundi kabiguan ng buong sibilisasyon. Umalis na ang eroplano. Habang paliit ng paliit ang magandang kapuluan sa ibaba, alam kong isang bahagi ng aking puso ay mananatili roon. Hindi na ako nag-aalala para sa kinabukasan ng Pilipinas dahil nakita ko ang kanilang mga mata, walang takot doon, tanging katatagan. Ako si Brian, nag-uulat mula sa pinakamatapang at pinakakahanga-hangang kapuluan sa mundo, ang Pilipinas.